ito na. Andun na kami sa Fairview. Sumakay kami ng bus papuntang Oakwood. Kaya ang ano namin, doon na kami magkita-kita sa Oakwood. Pagdating namin sa Oakwood, lahat ng mga security pinatawag namin, kinuha namin lahat ng mga mga radyo. Wala nang radyo yung mga security. Pero before pa lang, yung briefing dun sa kung madaanan namin na may harang sa amin, bagbagan talaga. Kaya nga dito ako, yung sabi ni Captain Mr. Poto, din ka, Audrey sir, pag may umarang, tirain. Yun na. Ako mismo dyan ako sa, sir, sa may puwertahan ng bus. Nandyan ako nakatayo na. Ready na. Kung may magharang sa bus namin, tirahin talaga namin. Mabuti, walang nagharang sir. Nakatuloy-tuloy kami sa Oakwood. Pagdating ng Oakwood, doon na pinatawag yung mga security, kinuha yung mga radyo, at saka tagpo na gano'n doon. Encircle na yung mga leader doon, saka doon na nagsalita. Lahat ng mga sir, nakyat namin yan, pinapostingan, lahat na elevator may posting, lahat, pati doon sa taas, sa Twin Tower, meron na doon mga sniper doon sa taas, nakataas. Habang nagsasalita siya doon, nilabas yung mga hinaing. Ito yung hinaing ng mga kusandaluhan. Bakit nila, doon nila nilabas. Captain Mr. Campo, sinabi niya lahat. Yung mga experience niya, na-experience ko rin. Yun yung sinasabi natin na bakit yung bala natin, bakit yun yung pinakamasakit doon. Nandun ako nung oras na yon. Kaya yun yung pinakamasakit. Nandun ako nung oras na yon. Nasa loob ako ng Oakwood ng araw na yon. Oras na yon. Lahat na sir, lahat na sinabi na, yun na. Ang pinakalas, meron ng ultimatum. Alas 5. Ultimatum. Biray na kami. Nagtanong ngayon si Captain Muscap na to. Mawag sa akin eh. Anong guwan? Ay, tuloy na to sir. Wala nang to. Tuloy tayo. Walang pumasok ngayon si sir? Si Sir Navarrete at si Sir James. Ako nauna dun. kami magkagrupo. Kayo magkagrupo. Masok sila doon, sir. Kaya, pinuntahan ka agad ako ng Captain Navarrete. Kasi nung, alam mo yung kwento doon, nasa PMA ako noon eh. Umaga, yun nga, inaano kayo na mabutas. Paano kayo pasukin at paano kayo kasama, So, kami ni Milo nag-usap. And kinausap din ako ng General Abaya. Pinasundo ako ng helicopter. Hindi ako nagbubuhat bangko rin. True story. Sa PMA, pagdating ng GHQ, so ako, yun pinasama sina General Navarrete. So, kumbaga, ako yung lead scout nung team na yon. Yung team na yon, ako, yung nagbubuhat bangko, si General Navarrete, si James, si Crew, si Sir Corley Binloan. Yun yung grupo na yun. Ako yun. Pag akyat, yun na. Pinuntahan kayo ni General Navarrete yung mga tao niya. Ako, si Milo. Yun ang kwento. Officially, kami nauna doon. Hindi ito Kaya usapang Ranger na kasi yun noon, panahon na yun. Hindi pa noon si Trillanes eh. Hindi pa. Wala yan. Baga Ranger yung usapan noon, hindi yan si Trillanes. Yes, sir. Wala sa doon talaga. O wala siya sa kwento nung panahon na yan. Ano lang talaga, sir, kasi nag-spokesperson siya sa Magdalo. Kaya doon sa sumikat. Pero wala yan. Pero wala talaga siya sa gitgitan na yan. Wala na. Yan, ito yung official story. And nandun ako.
So, sige, kwento, brother. Nung nandun na sir, sabi ni Sir James sa akin, lahat na tab, punuin mo. Sabi niya, punuin mo. Sabi niya sa akin ano, surrender pa mo? Ako, wala surrenderan sir. Wala na surrenderan Wala na, diretso na So, gagawin mo. Punuin mo ng yung tab, punuin mo. Kaso pag mayroong tear gas, yun yung pang nyo. Lahat sir, lahat ng mga kwarto, pinasok ko, lagyan ko ng tubig yung mga tab. Kasi sa upod, yung tab nila malalaki. Nilagyan ko ng tubig yun. Kung mag-brown out din, wala. Ang ginawa namin yan sir, munta yung ibang tropa doon sa may mall ng Pero, ang sabi doon, mag-iwan sila ng pera, bayaran. Kuha lang doon sa groceryan. Yun yung kinakain namin doon, sir. Kinain namin. Nigyan kami doon ng mga noodles. Para, yun yung ginawa. Pero ang sabi doon, babayan. Pero sinabi man nila doon, sir, na gano'n yung gagawin nila. Di, pagdating na ng alas 9, tatawagan na si Captain Mr. Campo ng asawa niya, nanay niya, tatay niya. Ang sabi, ito pamilya ang sir? Pamilya ang tinira talaga si Sir Mr. Campo sa pamilya. Parang doon na siya nakuha na bumaba na siya. Parang sa kanya. Yan sabi ko naman, pag ganito, pag back to barracks, dapat back to barracks tayo, huwag tayo magsama doon sa nila. Ang gusto ko sana, diretso na sa regiment, sir Yung 6-5, dapat diretso na sa regiment. Punta ngayon kay dito sa Bonifacio, sabi ko, wala, kulong tayo nito. Pero totoo lang, ako officially, nandun ako. Ako yung nag-welcome kina General Simato. Ako yung nandun nun. So, ang usapan kasi nun, walang kulong sa inyo. Ako, officially masabi ko yan dahil nandun ako Yun nga yung sir, yung pinaka doon. Ako yun, nag-testify nga ako Kaya na yun ang usapan. Ang usapan doon, walang makulong, back to barracks. Kaya yung problema, sir, kaya dinala kami doon sa ASG. Doon. Tapos nag-deny na rin General Sumato na yung usapan, walang verbal lang. Nandun ako. Yan yung, ako tsaka si General Simato nun, kahit anong nandun ako. Kaya yan yung usapan talaga. Alam mo pala sir yung usapan doon. Alam ko. Talaga, back to barracks talaga yun. Kami yung behind the scenes, kami yung back-end negotiator. Hindi ako nagayabang. Alam ko. Kaya ako nakakulong kayo, balik-balik ako sa inyo dahil guilty ako. Kaya na ako ko doon sir, doon na ako nakita sir, kay Senator Nasan. Sinasabi niya na magpakamatay sa Kungfield, hindi ko nakita siya. Hanggang nagpaano lang sa doon, hindi man lang kung ano yung tulong niya sa amin. Wala. Tapos, mabuti pa si Gerald Biason, nagpunta pa sa Fort Bonifacio. Namigay pa ng mga dilata doon sa amin. Pero si Senator Nasan, wala. Doon ko nakita, iba ang niya. Gusto lang siya sumikat. Gusto lang siya mangganyo ng mga junior officer. Nakita niya na mapupusok ba. Hindi niya niisip yung yung kalhagan ng mga tinyente o kapitan na nakasama doon na magagaling pa naman ng mga tao. Magagaling lahat yun. Magagaling lahat. Yun yung ko sir, na sayang. Sinayang niya yung mga future ng mga tao na yun. Kasi nakita ko yan sir, nagmula yan sila sa sir platoon leader. Isa sila sa platoon leader. Hanggang sa naging nag-XO, hanggang sa naging CO sila sa kumpanya. Isipin mo yan, yung pinagdaanan ng mga tao na yan Tapos, ni-recruit mo sa ganong sistema,
na maprinsipyo yung mga tao na yon, tapos pinabayaan mo lang din. O sir, ako, malaki din yung samaan loob ko sa kanya. Doon siya nagbitaw ng salita, tapos hindi niya pinindigan yung sinasabi niya. No, ano rin ako sa kanya. Kasi, hindi maganda. Nang-recruit na siya. Sinasabihan ko na siya, pagka pagdating ng panahon, sir, iwan mo lang kami. Sabi niya, hindi. Ang bigat ng mga salita niya iniwan sa amin, tapos hindi niya pinindigan yun. Alam ko yan kasi ako yung nag-welcome nga sa kanila. Pag-akyat ng elevator, ako pa nagpaupo. Pina-defensor, sina Sir Danny Lim. Kami yung back doon na siyempre hindi yung mapansin. Black suit na ako noon dahil pero yung nangyari yun Kaya laki pang hinayang. Kaibigan yung mga officers na Jeffoy, Milo. Then lalo na sa inyo. Yan, sina na dati nga, binigyan ko lang ng pamasahe. Uwi na kayo ng Mindanao Bag. Mga tao ko yan. Kami sir, hindi kami niyaya ako ni Captain Andres. Sabi niya, si Pato. Ako, ano naman to sir, magpa-medical lang muna tayo, tapos alis na, balik na naman tayo sa unit natin, back to barracks naman. Ate, sige, sabi niya, sige. Kung umalis ako sir, wala, nagtago din ako. Wala din. So, hindi na ako kulong na lang tayo nito. Tapos ang bargaining doon sir, ano din sir, meron din mga ano kasi din sa mga opisyal namin na kasama. Siyempre, gusto nila sama-sama kami ba? Pero kung pinayagan nila kami sir, na idiin namin sila. Kagaya kay Sir Sarmiento, pinadiin niya yung kasamahan niya. Pinadiin siya. Idiin siya. Na yun yung ginawa. Siya lang nakabalik sa serbisyo yung sir. Yung tropa niya. Kami, siyempre kami rin gusto rin namin na umano sa mga officer na kasama rin namin sir. Gusto rin namin na sabay-sabay din kami ba. Ganon din yung pagdating ng panahon pala, ganon lang din yung sitwasyon. Mag-bargaining din pala kami. Kami sir na one rank demotion lang muna. Di okay na yun. Tapos hindi na pumayag yung ginawa na ng 3 ranks demotion. Ito na, ubos lahat yung rank ko. Balik Back to private ka? Back to private. Balik sa Staff private. ka na ba nun? Staff pa lang ako, sir. Sargento? Oo, sir. Kasi ang order ko, sir, sa Sargento, 5. Hindi na amend yung sabay-sabay lumabas, sir Sa I-issue, may order ako na Sargento. Sa regiment, may order ako na Sargento. Sa 3rd Division, may order ako na Sargento. Basta 5 order, sir. Sa Sukom, meron akong order din na Sargento din. Puro Sargento yung order ko. Hindi namin. Kaya, walang follow-up. Doon kasi lumabas na, sir yung pag-ukod na. Doon na. So, naging private ka ulit? Naging private ako, sir. Dumaan ako sa private, 2 beses. Dumaan ako sa PFC, 2 beses. Dumaan ako sa corporal, 2 beses. Sargento, 2 beses ko na Sargento. Anong naging buhay mo pagkatapos ng classmate? Yung private ka. I mean, ikaw, dumaan ka sa lahat ng giyera, tapos isang ganon, nangyari nga, 0 ka halos sa ranggo. Anong naramdaman mo noong mga panahon na yun? Sa akin, sir, wala. Hindi ako nalumural, sir. Pero may anak ka na nun, ha? Sir, sa isip ko, sir yung prinsipyo ko, pinindigan ko yun. Yun yung, sabi ko, kasalanan ko naman tanggap ko naman sabi ko. Kaya mabuti, pinabalik pa kami. Yun yung ko. Parang gano'n na? Sabi buti ko, pinabalik pa kayo. Yun yung pinabalik pa kami. At least, nakabalik kami. Pagbalik namin, sir, niretrain kami ngayon sa
sa jet ski. Nanumpa ulit kami. So, manumpa na kami. Assignment namin una, NCRCom. Ano kami? 43. NCRCom. Mm. Yung general doon, si General yung dating sukum commander natin, sir? Napago. Hindi. Kalimutan ko si sir. Sige, tuloy. Hindi na kami, sir, hindi na kami tinanggap. Kasi siyang sukum commander nung time na yun. Mm. Hindi niya kami tinanggap. Ni-hold na yung order namin. Ayaw. Ano naman yung sir, yung GHQ, kung sino ang tatanggap. Mabuti yung CRS, sir. Tinanggap kami. Nasa CRS ko ngayon. Sabi ko, ano pong CRS? Tatakbo jogging ako doon. Sabi ko, Kaya namomonitor na kita sa Facebook noon na nasa CRS ka na pala nung classmate. Civil Relations Service. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko, na ngayon, sir. Nung pagdating namin doon, siyempre may mga seminar, sir. Yung seminar, yung mga Hacienda Luisita, yung pinapalabas nila sa amin. Mm. Nagagalit pa ako niyan, yung mga ginagawa ng mga pulis na binabaril yung mga sibilyan. Mm. Mga sundalo doon, sama rin na binabaril ng sibilyan. Nakikita mo doon sa pelikula ba? Mm. Nagagalit ako, sir. Sabi ko, bakit? Ganito yung ginagawa nila. Tapos, sa katugayan, pinabayaan lang ako ng sir, ng taga-CRS. Siyempre, sa isip niya, ito pa, bago pa yung kanya eh. Ano pa? Hindi Maano-ano pa? Hanggang sa katagalan, inassign ako ng Buanga, CRS. Doon ko na-assign ako ng Hulo, sir. Na-assign ako ng Pagadian muna. Na-assign ko ng Pagadian, First Division, doon kami nagsisimo. Yung ginagawa ko muna, sir, pasini-sini yung natawag na magpasini sa baryo-baryo. Mm. Tuwing gabi, ibang barangay na naman punta namin. Ayun. Gusto-gusto ng mga tao yun. Yung manood ng pelikula at saka kasi ang ginapalabas naman namin, sir, pagkatapos ng pelikula, yung mga ginagawa naman ng AFP. Promote namin yung AFP. Ano yung ginagawa ng AFP? Lahat. Sabi ko, ganito. Saka hanggang sa 19, tindihan ko na yung CMO, sir. Doon ko na napunta ako ngayon ng Hulo, sir. Padating sa Hulo, bagbagan doon, sir. Grabing bagbagan, grabing gira. Sabi ko. Anong year? 2000? 2005, sir. 2006. 2006 na. Sabi ng bagbagan pa rin doon, sir. Marines. Saka siyempre ako si Ares, sir. Kamera nandala ko. Dati, gera. Ngayon, camera. Oo, kamera na. Tuwing may mga wounded, may mga sundalo na punta doon sa may pagdating ng mga wounded. Yan. Picturean ko yan. Nung picturean ko yung isa, sabi ko, nabalot na to ng punso. Parang gumagalaw pa man. Tabuhay pa, sir. Dinala sa ospital. Nabuhay yung isang sundalo pa. Buhay yun. Punta sa akala namin, patay na eh. Pero nabuhay yun. Hindi ko alam kung anong pangalan nun. Tapos, sunod na araw naman, sir, encounter yung Marines. Pagka-encounter ng Marines, dinala doon sa ospital ng Hulo. Ano na, sir? Parang mamatay na. Ganyan na. Wala na. Siguro sa dugo. Siguro, sir, wala nang dugo. Sabi ng Amerikano sa akin na doktor, sabi niya, tinanong niya ako kung anong dugo ko. Sabi ko, type O. Punta pinahiga ako, sir, sa may lamisa kagad. Pinawasan ako ng dugo. Dalawa pa yung tinanggal niya. Puta, sabi ko, ano kaya to? Bawasan ako ito dalawa.
Kinuha niya yung dugo, diretso na doon sa tao, sir. Wala nang check-check yung dugo ko. Mm. Diretso na salang doon sa ano, sa tao na yun. Nabuhay yung marine, sir. Na yung dugo ko yung nakaano sa kanya. Binalot nila agad nung naka-recover na yung sundalo na yon. Binalot nila, sinakay sa yung kanilang eroplano, sir. Mm. Diretso sa Buanga. Kinabukasan, sabi nung doktor na Amerikano sa akin, buhay. Dahil sa dugo mo. Oh, sabi niya, buhay. Nabuhay siya. Parang ako din, tuwa din ako, sir, kay kung isipin mo, nadugtungan pa ng dugo mo yung buhay ng isang tao. Isa yun sa pinagmamalaki ko rin, sir, eh. Na yun yung kabayanihan din na naibigay mo sa isang kapwa mo sundalo na mabuhay siya. Ang kasamahan niya, sir, ayaw pakuha. Nano ng doktor na, sige, nakuha ka, ayaw nila. Pero nung ako, wala na. Wala nang salita-salita. Kuha ka agad. CRS tayo. Siyempre, doon yung ng CRS, sir. Role ng CRS naman na kahit saan yan, kaya mo ibigay natin. Hindi kasi yun, ano yun eh, no? Di ba? Parang gera-gera, Oh. tapos Hanggang nagsimo na, sir. magdalo ka. Magdalo. Tapos ito ngayon, parang bagong buhay, pero zero ka. Private ka, parang classmate ko, private na staff sergeant na sana. Ano nararamdaman mo na noon na parang serbisyo pa rin? And, I mean, bumalik ka talaga eh. Bumalik ka na. Pero para sa pamilya na yan. Siyempre, Para sa pamilya na, sir. para sa pamilya. Sabi Hindi ko, kasi yun, ikwento mo nga. Para sa, yun. sabi ko sa itong serbisyo ko na to, tapos na ako doon sa mga pangyayari na gusto ko. Ito naman, pang pamilya naman ito. Yun yung naging kuwan mo na. Nung, Yun na yung second, ano mo na yun? Yes, sir. Yun Kaya yung- tinanggap mo lahat. Tinanggap ko lahat. Sabi ko, wala na tayong magawa dyan eh. Hindi ako nasaktan doon, sir. Kasi yung promotion na, sir, mga meritorious promotion ko yun. So hindi ka, kung nung i-demote ka, tanggap mo ng buong buo. Ganun. Tanggap, sir. Alam ko, sir, na kasalanan ko naman. Mm. No doubt ako doon sa ginawa ko. Tapos, yung kailangan mong tanggapin. Mm. Kasi, nandyan na yan eh. Mm. Nangyari na. Wala nangyari na eh. Tapos na eh. At may pamilya ka na. At saka, sabi ko, nakabalik naman ako. Nandyan pa rin ako sa serbisyo. Hindi man naputol yung serbisyo ko. Mm. Tuloy-tuloy. Hindi kami naputol. Nag-iba lang yung ITE ko, sir. Kasi hindi ako nakapag-green list. Extension ang ginawa. Mm. Instead na 03 April 1993, naging 20 May. Ganyan. Naging Pero 20 May na ako. 20. Pero si Milo, wala na. Baga, alam mo, Yun balik-balik yung ako. sir, Sir Milo naman, Mm. na inayang ako sa kanila. Akala ko, kasama din sila sa bargaining namin Mm. na makabalik din sila. Mm. Hindi pala, sir eh. Sayang ako sa kanila. Nailagay man sila sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero iba talaga, sir, pag nasa sundalo ka eh. Iba yung mo kasi. Nailagay man sila doon sa iba siguro, hindi rin nila karoon din ng Hindi, medyo kan yun. Si Captain Maestro po kasi, sir, matuwid talaga na tao yan. Alam ko. And ito, kung maririnig mo, Milo, ito, bilib ako kay Milo hanggang ngayon. Kasi ilang balik ako noon sa kulungan. Dala ko pa nga isang beses. Professor ko sa AIM para mag-lecture ng pagnenegosyo. Para lang, dahil lang gusto ko rin makatulong kung ano pa pagkatapos ba. Yun. Pero ano ka naman, happy ka naman nung mga pa-retire ka na. Nakita ko, pabisi-bisikleta ka, happy ka. Ayan, ikwento mo na yung mga nung pa-retire ka na at saka yung bagong retire ka.
Yan, kasi pamilya na eh. Pamilya na talagang tinutukan mo eh. Sa ngayon, nung pa-retire na ako, siyempre, ang buhay sa CRS, maganda, sir. Maganda yung mga intensyon ng nasa CRS na mga personnel. Lahat ng mga SEMO officer yung intensyon talaga maganda. Tsaka ang sinasabi talaga, huwag tayong magsinungaling. Magsalita tayo ng kung ano lang yung kaya natin ibigay. Huwag yung sobra na magsalita ka dyan na tapos hindi mo may bigay. Wala yun. Hindi tayo paniwalaan yun. Kaya yun yung CRS. Nung na-assign ako dyan, yung buhay ko ngayon, kaya pa-retire na ako, sabi ko, magbili ako ng bike. Kasi, ano na eh. Hindi nang ginawa mo eh. Yun na yung, Kwento mo, ano flatmate. sir eh. Yun na yung, nag-ano na ako sir, nag-apply ako, 2019. Ngayon, apply ako, mabagal man yung, kasi parang hindi pa payag-payagan sir ba. Tapos hanggang sa dumating na yung pandemic, natuloy na yung retirement namin, nandun na, dala na. Hindi makausad kasi palagi, sir, yung opisina lockdown. Eh, may nagpositive. Di ako ngayon, nandito na ako sa bahay, umuwi na ako, pabike-bike na ako. Nung napakahina ako pa sa bike, sir, galing dito hanggang doon lang sa wala na. Grabing pagod ko na. Pero tinis ko yun. Nagsimula ako sa umpisa. Napakahina ako sir sa bike. Wala. Tatawanan ko ng mga kasamaan ko dito sa bike. Palagi ako nagkatsawan. Kasi palagi nila ako binubudol eh. Pero sa isip ko, sige lang. Darating ang panahon, sabi ko, ako rin makabudol sa inyo. Di, na sir? Kunting palakas na ako. Dadala nila ko. Una kong sabak sir dito sa sa yung Digos, papuntang Bansalan, papuntang Malayo na rin yun eh. papuntang sir, yung bundok sir, sa taas, paanan ng ng Mount Apo. Mount Apo, mga Kapatagan. ganun Kapatagan, ba? dyan sir. Yan. Tinawid ko yan, akyat, papuntang Digos, baba sa Digos. Doon kami sa Digos ng baba. Pagdating doon sa may pinakatuktok doon sa sir, Monteprio, halos pababa na yan dyan papuntang papuntang Kapatagan. Punta doon ako kasi hindi pa ako marunong sa babaan sir. Mahina ako sa babaan, puta grabing. Sabi ko, makauwi kaya ako dito. Bakit? Muntikan ka? Medyo, hirap ako sa pababa sir, takot ako. Paano na? Tuloy-tuloy lang hanggang sa marami ng kung saan-saan sir. Sanay na ako doon sa pababa. Wala na takot. Doon na yung career ko sir. Yung galing dito, Digos, Jensan, balik dito. Yung inaano mo na. Ruta ko na. Layo-layo na rin yun. Layo na rin, Pagkatapos, sabi ko, rutahin ko kaya yung galing dito, papuntang Cagayan de Oro, Butuan, San Franz, Tabaw, balik dito sa Mlang. Mag-isa ka lang noon. Kaya ko yun. Di, nagyaya ako sa mga, sa mga kasamahan ko. Ayaw nila. Kasi busy daw sila. Pero, ang sa akin, sabi ko, kaya ko yan, 5 days. Pero 8 days yung ko sir, 8 days. Mag-isa ka noon ha? Mag-isa ko sir. Mountain biking mula Carmen hanggang Bukidnon, Butuan, San Franz, Davao, pabalik dito sa Mlang. Hindi. Mag-isa. Mag-isa lang sir, 4.5 days. Matapos yun. Nakita ko nga yung post mo na sabi ko itong classmate ko. Doon sabi ko ito. Kaya ko talaga. Doon na sir. Hanggang sa ito yung galing dito sir, papuntang Marbel, paikot sa Isulan,
balik dito. Isang araw lang, Hmm. balikan. Tapos inikot ko yan sir, simula dito, galing dito, una ng umaga, punta ng Jensan, Digos, balik dito. Oh, Jensan, Digos? Oo sir, dumating, alauna ng umaga kami umalis dito sir, madaling araw. Nakarating ako dito, alas 9 na ng gabi, kabalik. Tuloy-tuloy yan sir, Pero diretso. layo nun ah. Tsaka ang daming akyatan nun, di Oo, ba? Yung daming akyatan, papuntang, sir. yung area na yun. Yes sir. Pero kaya ko pa rin, ang lakas ko noon sir sa bike. Kahit ngayon sir, maka-bike lang siguro ako ng mga 2 weeks Balik o ulit. isang buwan na bike lang. Pabalik yung lakas ko. Yan ang aking classmate. Na dito ako sa bahay niya ngayon. Happily retired na siya.